Pinoy Orimanhus, Season 2, Episode 8, Ang pagkasira ng unang realm ng langit. Ang mga impormasyon na inyong maririnig ay batay sa mga pangyayaring tunay na naganap noon, mga kwento ng digmaan at misteryong unti-unting nakalimutan ng iilan. Ngunit ngayon, muli natin itong ipapaalala. Sa pamamagitan ng ating Pinoy Twist Manhus, muling mabubuhay ang kasaysayan sa anyo ng aksyon at pakikipagsapalaran ng ating mga hunter-hero characters. Bago magsimula ang lahat, isang taos-pusong pasasalamat at pagbati ang iniaalay natin para sa ating mga solid na taga-suporta. Shoutout kina John Balena, Cheyenne Ate, Marjorie Cuenca, Brian Avellanoza, King Pogi, Ed Simo, Dan Bars, Peter Sikad, Darnick Sombilyo, Lyndon Pacheco, Mabat, Jessie Ellen, Lorna Haplag, at Jomar Sugale. At sa susunod na episode, isusunod naman natin ang iba pa nating mga kamanhus. At syempre, para sa lahat ng solid supporters ng ating Manhus channel, maraming salamat. Dahil sa inyo, umabot na tayo sa 450 subscribers. Kung nais ninyong idagdag ang inyong pangalan o maging bahagi ng ating kwento, mag-iwan lamang ng komento. Maaari nating isama ang inyong karakter sa mga susunod pang episodes. Muli, isang malaking pasasalamat sa inyong lahat. Ang nakaraan. Nagkaroon nga ng bagong misyon ang ating bayani. Kailangan niyang makahanap ng 10 miyembro ng guild na nagtataglay ng mga legendary artifact. Ngunit, sa ngayon, 4 pa lamang ang kanyang nakita na nagmamay-ari ng mga ito. Samantala, sa kabilang banda, patuloy ng kumikilos ang mga Demon Lord Realm. Pilit nilang isinasakatuparan ang kanilang balak na palayain ang kanilang pinuno. At ngayon, tinatangkang pasukin ang ikalawang realm ng langit. Ito ang pagpapatuloy. Sa malayong pook ng isang dungeon ang biglang kumulog at yumanig. Mula rito, lumabas ang isang babae, si Maria. Sa kanyang mga kamay, tangan-tangan niya ang isang sandatang kumikislap sa dilim. Ang Kris ng Tapang. Isang legendary weapon tuwirang nagmula sa alamat ng mandirigmang si Raja Sulaiman. Si Raja Sulaiman, madalas ding baybayin bilang Sulaiman, ay isa sa mga pinakakilalang mandirigmang dato ng Maynila bago pa man dumating ang mga Kastila. Isang pinunong Muslim noong 1500, apo ni Raja Matanda. Kilala siya bilang isang mandirigmang tumangging magpasakop kay Miguel Lopez de Legazpi at sa mga dayuhan. At sa labanan ng Bangkusay noong 1571, siya'y nanguna sa isa sa mga unang malalaking sagupaan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Madalas siyang inilalarawan na may hawak na kris o kampilan, mahahabang espadang muro, na kumakatawan sa lakas at dangal ng kanilang lahi. At ngayon, ang kanyang alamat ay muling nabubuhay. Dahil sa pagbabalik ng kanyang sandata, isang bagong lakas ang matutunghayan. Sa pagbabalik ni Maria sa kwento, si Martin, pabalik na rin sa Maynila matapos ang isang matinding labanan. Ngunit ngayon, hindi na siya basta mandirigma. Sapagkat tangan-tangan na niya ang isa sa pinakadakilang yaman ng ating kasaysayan, ang Noli Me Tangere, isang legendary artifact. Isang akdang isinulat ng pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, noong taong 1887 sa Berlin. Sa Latin, ang pamagat ay nangangahulugang huwag mo akong salingin. At dito unang inilantad ang larawan ng lipunang Pilipino sa ilalim ng kamay ng mga Kastila. Isang lipunang puno ng kasakiman, pang-aapi at pagpapanggap. At ngayon, hawak ni Martin ang aklat na ito. Ngayon, siya'y nagtataglay ng kakaibang lakas, isang kapangyarihang muling masasaksihan ng lahat. Samantala, sa guild ni Juan, patuloy pa rin ang kanyang masusing paghahanap sa mga nagtataglay ng legendary artifact o weapon. Isang linggo na ang nakalilipas at sa wakas, natagpuan niya ang 2 pang bagong miyembro. Si Miguel Torres, isang sakay rank B assassin. Apo siya ng isang kilalang bayani na minsan ding
nagmay-ari ng isang kakaibang sandata. Ang gulok, isang legendary weapon na binuo mula sa dugo at pakikibaka ng kanyang ninuno. Ang kasaysayan ay nagbabalik. Noong taong 1870 sa Tondo, Maynila, isinilang si Macario Sakay, isang dating barbero. Ngunit kalaunan ay naging kasapi ng katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Matapos ang paghihimagsik laban sa mga Kastila, ipinagpatuloy ni Sakay ang pakikipaglaban. Laban naman sa mga Amerikano. Itinatag niya ang tinatawag na Republika ng Katagalugan noong 1900 at 2 hanggang 1906. Ngunit sa pamamagitan ng panlilinlang, siya'y nahuli. Inalok ng kapayapaan at patawad, ngunit sa huli, dinakip at binitay ng mga Amerikano noong 1907. Ngayon, hawak ng kanyang apo ang gulok at sa kanyang mga kamay, ipagpapatuloy niya ang kabayanihang minsang isinulat ng kanyang dakilang ninuno sa kasaysayan. Si Marjorie Magbanua Cuenca, isang rank B warrior. Sa kanyang dugo nananalaytay ang lahi ng mga mandirigmang unang bayani. At sa kanyang mga kamay, iwan ang isang makasaysayang sandata. Ang Ark ng Bisaya, isang legendary weapon, isang tabak na sagisag ng kagitingan, na minsang pagmamay-ari ng alamat na si Teresa Magbanua. Ipinanganak noong 1868 sa Iloilo, si Teresa ay tinaguriang Joan of Arc ng Visayas, sapagkat siya ang unang babaeng kumumando ng puwersang Pilipino laban sa mga Kastila at Amerikano. Marunong sumakay ng kabayo, bihasa sa itak at baril, at nanguna sa mga labanan gaya ng Battle of Barrio Yoting noong 1878, kung saan ginabayan niya ang kanyang mga tauhan gamit ang tapang at matalim na estratehiya. Ngayon, ang kanyang dugo at pamana ay muling nabubuhay sa katauhan ni Marjorie, at sa kanyang mga kamay, muling nagliliyab ang tabak ng Visayas. Sa kasalukuyan, 6 na ang nagtataglay ng legendary artifact. 6 na katauhan ang ngayon ay nasa piling ng ating bayani, at 4 na lamang ang kulang upang ganap na makumpleto ang kanilang misyon. Ngunit sa kalangitan, ibang eksena ang nagaganap. Isang digmaan ang sumisiklab sa unang realm ng langit. Sa unang mga araw ng walang hanggan, doon sa pinakamataas na dako ng San Sinukob, sumiklab ang isang digmaan na yumanig sa mga haligi ng kalangitan. Mula sa kailaliman ng kadiliman, 10 Archduke Demon ang sabay-sabay na tumindig. Kasama nila ang 5 Demon Lord Realms. Bawat isa'y nagdadala ng kani-kaniyang hukbo ng mga halimaw. At ang kanilang pagdating ay tulad ng isang unos. Nagdilim ang mga ulap, nagliyab ang mga bituin, at maging ang hangin mismo'y naging abo. Hinarap sila ng 3 general ng unang realm ng langit, mga tagapangalaga ng banal na pintuan. Sa kanilang mga kamay kumikislap ang mga sandata ng liwanag, at sa kanilang likuran, libu-libong kawal ng mga anghel. Handang ialay ang lahat para ipagtanggol ang kalangitan. At saka sumiklab ang digmaan. Apoy laban sa kidlat, dilim laban sa liwanag. Ang bawat hampas ng espaday, nagdudulot ng lindol. Ang bawat sigaw ng halimaw ay gumigiba ng mga ulap. Isang labanan na yumanig sa buong San Sinukob at tumagal ng 2 linggo. Ngunit sa lakas ng 10 Archduke Demon at ng 5 Demon Lord Realms, unti-unti, nalupig ang 3 general. Isa-isa silang bumagsak, at sa kanilang pagbagsak, nadurog din ang hukbo ng mga anghel. At sa huli, ang unang realm ng langit ay gumuho. Ang mga haligi nito'y nabasag, ang mga pader ng liwanag ay nilamon ng kadiliman. Sa mismong pintuan ng kalangitan, ang mga demonyo'y nagtagumpay. At ang unang pintuan ng liwanag ay tuluyan ng bumagsak. At mula roon, nagbukas ang daan ng kadiliman patungo sa mas mataas pang mga realm. At ngayon, nabasag na ang mga restrictions, malaya nang makapasok ang una hanggang 5 Demon Lord Realms. At sila'y makakasama na sa susunod na digmaan sa 2 realm ng langit. Sa unang realm ng langit ay umiiral ang isang batas.
isang restriksyon na pumipigil sa sinumang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihang higit sa mitikal. Sapagkat kapag sila'y nakapasok, masisira ang balanse ng sansinukob. Ngunit sa ikalawang langit pataas, doon maaari nang pumasok ang mga nilalang na mas makapangyarihan. Ngunit kapalit nito, mas mabagsik at mas mabigat ang mga bantay ng kalangitan, sapagkat ang langit ay nahahati sa 4 na dakilang realm. Sa 4 na tarangkahan ng kalangitan, nakahanay ang mga bantay na tagapagsanggalang, at habang pataas, lalong humihigpit ang lakas ng liwanag, at lalong nagiging mahirap tawirin ng sinumang anak ng dilim. Unang realm, ang pinakamahina, subalit hindi basta-basta. Narito ang mga mandirigmang banal, mga kawal ng liwanag na ang mga sandata ay hinubog mula sa apoy at kidlat. Sila ang unang pader na babanggain ng sinumang magtatangkang sumalakay. Ikalawang realm, mas mataas, mas mabagsik. Dito naninirahan ang mga mythical guardians, mga nilalang mula sa alamat, mga higanteng nababalutan ng apoy, mga agilang may gintong pakpak, at mga halimaw na nakapaloob mismo sa dalisay na kapangyarihan ng liwanag. Ikatlong realm, ang luklukan ng karangyaan at lakas. Narito ang mga tinaguriang highness, mga makalangit na general at prinsipe ng liwanag. Ang bawat isa ay nagtataglay ng sarili nilang hukbo ng mga anghel. Handa at nag-aalab, handang sumunod sa kanilang sigaw ng digmaan. Ika-4 na realm, ang pinakabanal, at ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dito nananahan ang mga goddess guardians, mga diyos ang tagapagtanggol ng trono ng liwanag. At sa pinakapuso ng ika-4 na realm, naroroon ang isang nilalang na higit pa sa lahat. Ang mythical goddess, ang huling bantay, ang walang hanggang sagisag ng kapangyarihan ng kalangitan. Ang sinumang mangahas na umakyat, haharap sa 4 na realm na ito. At sa bawat hakbang pataas, mas lalapit siya sa liwanag o tuluyang lulubog sa kadiliman. Ngunit hindi maaaring ilagay ang tanikala sa ikatlong realm dahil sa mga restrictions na itinakda ng Diyos na higit sa lahat, kaya't ito'y itinago sa ikalawang tarangkahan. At ngayon, nalalapit na ang mga nilalang ng kadiliman sa kanilang mitiin na mabasag ang tanikalang iyon. At kapag nangyari ito, mawawala ang lahat ng restrictions sa mundo ng mga tao. Malaya na silang makatatapak sa daigdig ng mga mortal at doon makukuha ang susi para sa huling tanikala. At kapag iyon ay nabuksan, ang kinatatakutang nilalang, ang Diyos ng pagwasak, si Malaspikana, ay ganap ng makakalaya. Sa pangalawang langit nagpupulong ang mga tagapangalaga. Serafiel, tagapagdala ng apoy, mukha ng isang mandirigma na balot ng apoy. Hawak ang flame halberd, sibat na naglalagablab na parang araw. Signature move, Infernal Radiance, isang hampas na nagiging dagat ng apoy na nililinis ang kadiliman. Ophirion, pakpak ng ginto. Anghel na may 6 na pakpak na kumikislap na parang gintong araw. Sandata, Golden Bow, pana na nagpapakawala ng liwanag na tumatago sa kaluluwa. Signature move, Solar Volley, bugso ng daan-daang liwanag na palaso. Tameros, bantay ng bagwis, kalahating tao, kalahating agila, malupit at mabilis. Sandata, Storm Talons, mga kuko na yari sa kidlat. Signature move, Hurricane Strike, sabay-sabay na pag-atake mula sa himpapawid, parang buhawi ng kidlat. Urielion, tagapag-ingat ng karunungan, anyong dambuhalang nilalang na may hawak na aklat ng liwanag at espada ng kristal. Sandata, Crystal Greatsword na galing mismo sa puso ng langit. Signature move, Judgment Seal. Kapag pinunit niya ang pahina ng aklat, bumabagsak ang hukuman ng langit. Xeraphon, halimaw ng liwanag, may anyo ng leon na may ulo ng tao, kitalayon, katawan ng halimaw at korona ng apoy. Sandata, Crown Blade, espada na tila korona na umiikot sa kanyang katawan. Signature move, Roar of the Dawn. Sigaw na yumanig sa kalangitan, winawasak ang hanay ng kaaway.
Sa gitna ng pagpupulong ng mga tagapangalaga ng kalangitan, nagsalita si Serafil, ang tagatanod ng bituin. Kailangan nating makipag-ugnayan sa ikatlong realm, sapagkat nakita ng Eye of Mapillion ang isang nakakatakot na pangitain, ang pagdating ng 5. Mula una hanggang ikalimang Demon Lord Realms. Ngunit agad na sumagot si Zeraphon, ang bantay ng apoy. Imposible. Hindi tayo pakikinggan ng mga Highness. Para sa kanila, tungkulin natin na ipagtanggol ang ating nasasakupan. Hindi tayo karapat-dapat na mag-utos o humingi ng saklolo. Muling nagsalita si Urielion, ang tagapagdala ng liwanag. Kung ganoon, bakit hindi tayo dumulog sa mga mortal? Nababalitaan ko na marami na rin sa kanila ang nakaabot sa kapangyarihang halos kapantay ng mythical. Marahil, sila ang susi. Sumang-ayon si Serafiel at idiniin ang kanyang tinig. Tama ka, Urielion. Kailangan nating magpadala ng mensahero sa mundo ng mga tao. Papuntahin natin ang pinakamalalakas sa kanilang hanay, sapagkat 6 na buwan mula ngayon, darating ang hukbo ng kadiliman. Kapag nagtagumpay ang mga iyon, hindi lamang ang pangalawang langit ang mawawasak, kundi ang buong sansinukob mismo. At sa huling sandali ng pag-uusap, ibinulalas ni Serapiel ang isang hinanakit na bumabalot sa lahat ng puso ng mga tagapangalaga. Kung hindi sana dahil sa kasakiman para sa kapangyarihan, hindi sana tayo aabot sa ganitong kalagayan. At marahil, naririto pa ngayon si Baku, ang anak ng may likha. At doon sumibol ang tanong na bumabalot sa isipan. Sino nga ba si Baku? At anong trahedya ang nangyari sa kanya? Abangan. Ang susunod na kabanata, dito lamang sa Pinoy. At muli, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta.